Mafia Boss Meets the Innocent Girl. Written by Sabina. Dalhin niyo sa akin sa lalong madaling panahon ng babaeng yan. Ibigay niyo sa akin ng buo. Siguraduhin niyong wala akong makikitang kahit na anong galo sa balat niyan. Kung sakali mang manlaban, patulugin niyo lang at wag na wag niyong sasaktan. Umalingaw-ngaw sa apat na kanto ng silid ang tinig ni Alexander habang nag-uutos sa dalawang mapagkakatiwalaan nitong tauhan. Masusunod po, boss. Ano pong gagawin niyo sa babaeng yan? Anak po ba yan ng isa sa mga kalaban? Bakit tila parang bawat pulgada ng balat nito iniingatan niyo? Pagkikipag-usyoso ni Arthur kung kaya't napangisi ang binata. Hindi siya isa sa mga kalaban. Wala rin siyang kinalaman sa kahit na anong organisasyon. Pero siya, ang mapapangasawa ko. Kaya simulan niyo nang hanapin ngayon at dalhin sa akin. Kailangan may kasal kami bago pa ako maunahan ng iba. Utos niyang muli at linisan ang lugar. Nagsimula namang maghanap sina Arthur at Marlon. Saan naman kayo natin hahanapin ng babaeng yan? Hindi nga sinabi kung saan lugar eh. Basta lang pinapahanap. Tsaka, ngayon ko lang ata narinig si boss tungkol sa pag-aasawa. Ano bang itsura ng babaeng yan? Sa pagkakaalam ko, hindi naman marunong magbahal yan. Tanong ni Marlon habang nasa bintana ang paningin. Umaasang baka sa ganitong paraan ay mahanap nila ang babae. Maganda talaga pre. Andyan yung litrato, tingnan mo. Kahit nga ako, nagkagusto rin eh. Sayang nga at naunahan ako ni boss. Pero kung mahanap ko yung mag-isam nang hindi mo nalalaman, hindi ko siya ibibigay kay boss. Kaya ko naman siyang paibigin eh. Ngising usal ni Arthur at kinindatan ng sarili sa front view mirror. Hindi rin kasi may pagkakaila ang angking kaugapuhan nito. Sira ulo ka ba? Maghanap ka ng sayo. Kung malaman pa yan ni boss, tiyak na sementeryo ang bagsak mo. Akin na nga litrato at ako na maghahanap. Baka nga totohanin mo at suluhin mo pa. Natatawang sabi ni Marlon at kinuha ang litrato sa kamay ni Arthur. Wow! Ang ganda naman ng wedding gown. Magkano naman kaya yan? At saka, pwede ko kayang isuot kahit hindi ako ikakasal? Trip lang ba? Ang ganda kasi oh. Hindi na bale. Kapag nakahanap na ako ng trabaho ay pag-iipunan ko yan. Tapos, yan yung isusuot ko sa araw ng linggo kapag nagsimba ako. Tiyak natitingin silang lahat sa akin. Dahan-dahan ako maglalakad sa aisle. Yung parang ikakasal, pero magsisimba lang naman talaga ako. Pero kung may gwapo akong makikita doon ay pipilitin ko na lang napakasalan ako. Sa isang banda ay naroon ang isang babaeng pinagmamasdan ng isang eleganteng pangkasal habang siya'y nasa labas ng mall. Hayaan mo, Myla. Masusuot mo rin yan. Magtiwala ka lang. Fighting! Anya pa sa sarili at nakangiting naglakad papaalis. Nang biglang, ano ba? Bitawan niyo nga ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Sino ba kayo ha? Kapag ako nakawala, humanda talaga kayo sa akin. Ibibitin ko kayo ng patiwarik. At, bitawan niyo ako sabi, ang papangit niyo. Sigaw niya nang bigla siyang buhatin at dali-daling itinakbo papasok sa sakyan. Pare, pangit daw tayo, sabi niya. Kung wag na lang kaya natin tong dalhin kay boss, ipakain natin to sa buhaya. Suwestyon ni Marlon, ngunit natawa lamang si Arthur. Mukha mo lang nakita niya kanina dahil nakapasan siya sa akin. Kaya ikaw lang sinabi ng pangit. Tsaka nilang dalawa isinakay si Myla. Anong kailangan niyo sa akin? Wow, ang ganda naman dito. Tsaka ang lamig Sasakyan niyo to? Namangha ito nang makita ang sasakyan. Tuwang-tuwa dahil ngayon lamang siya nakasakay sa ganong klaseng sasakyan. Ano bang klaseng babae itong nagustuhan ni boss? Napaka-inosente naman yata. Bulungan ng dalawa habang umaandar ang sasakyan. Mula sa front view mirror ay kita nila kung paano bumukas ang bibig ng babae dahil sa pagkamangha. Ice cream oh! Bili tayo ng ice cream, dali! Huwag kayong mag-alala, ililibre ko kayo. Humuyabit ito sa inuupuan ni Marlon sa harap at nagpumilit na bumili ng sorbetes. Kaya naman ay inis na napahinga ng malalim si Arthur dahil sa pagiging madaldal nito. Pare, takpan mo nga ang mukha niyan. Kapag ako nainis dyan. Bulong ni Marlon at tumango naman ito bilang tugon, tsaka mainhin na tumingin sa babae. Miss, mamaya na yan. Mas mabuti pa itakpan ka muna namin para hindi mo agad makita ng sorpresang naghihintay sa'yo. Ayos lang ba? Anya, habang kumukuha ng pantakip sa mata. Sorpresa? Talaga? Oo,
Kaya tumahimik ka na dahil may sorpresa kami sa'yo. Sagot ni Arthur. Tinakpan na nga ni Marlon ang mukha nito at tuluyan na ring tumahimik hanggang siya ay makatulog. Boss, nahanap na namin ang pinapahanap nyo. Nandun sa living room, natutulog sa sofa. Masyado kasi itong maingay kanina kaya naisipan naming takpan na lang ang mata niya. Hindi nga namin alam na nakatulog pala kaya dito na lang namin diniretso. Ani Arthur, naging sanhi kung bakit lumapad ang ngiti ni Alexander. Iniisip nito ang magiging kasal niya kasama ang babaeng iyon. Dumiretso ito sa sala at doon natagpuan ang babaeng natutulog na hanggang ngayon ay nakatakip pa ang mga mata. Boss, sigurado ka na ba talaga na siya ang mapapangasawa mo? Ang ingay-ingay niyang kanina. Nakakarindi. Reklamo ni Arthur. Oops, boss, nagbibiro lang eh. Hindi na ba pwede magbiro ngayon, boss? Angal ni Arthur nang madilim itong tumingin sa kanya at tinutukan siya ng baril. Boss, nagbibiro lang si Arthur. Sige na, gisingin niyo na po yan nang makapag-usap na kayo. Usal naman ni Marlon, tsaka sinubukang ibaba ang nakatutok na baril ni Alexander sa kanila. Ganon nga ang ginawa ni Alexander at sinubukang gisingin ng dalaga nang hindi tinatanggal ang takip sa mata. Nasaan ako? Nandito na ba tayo? Nandito na ba yung sorpresang sinasabi niyo? Pwede ko na bang tanggalin yung takip sa mata ko? Medyo sumasakit na rin kasi ang mata ko eh. Tsaka medyo masikip. Masakit na yung mukha ko. Anya pa at pinakikiramdaman ng inuupo ang sofa. Ang lambot naman itong inuupuan ko. Pwede bang sa akin na lang to? Wala kasing ganito sa upuan namin ko sa bahay eh. Ang tigas ng upuan doon tapos mainit pa. Nakanguso nitong dagdag kaya't napangiti si Alexander. Dahan-dahan itong lumapit sa babae. Tsaka marahang hinawakan ng telang tumatakip sa mata nito upang tanggalin yun. Hindi ka na uuwi doon dahil simula ngayon, dito ka na. Arthur! Marlon! Matatalim ang tinging ipinukol nito sa dalawa ng tuluyang matanggal ang takip sa mata ng babae. Boss, bakit po? May problema ba? Hindi namin pinakaalaman at sinaktan yan gaya ng sinabi niyo. Kinakabahang usal pa ni Arthur at nagtago sa likod ni Marlon. Muli ay ikinasa nito ang baril at itinutok sa dalawa. Mga tanga ba kayo? Hindi siya ang babaeng pinapakuha ko sa inyo. Pagalit nitong saad kaya't napamaang ang dalawa at pinagkatitigan ang larawan tsaka ang babae. Boss, akala namin. Sira ulo ka kasi. Sinabi ko na nga sa'yo kanina na baka hindi siya yun. Pilit ka pa ng pilit. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Arthur kay Marlon na ngayon ay hindi na makatayo ng tuwid. Napakamot ito sa ulo at ibinalik ang tingin kay Alexander. Boss, pareho kasi sila ng buhok kanina, tsaka yung kurti ng katawan. Hindi na kasi namin tiningnan kasi nakatalikod. Ayos naman yan, boss. Mukha lang ang pinagkaiba. Paliwanag nito at parehong kumaripas ng takbo ang dalawa palabas. Samantala ay naiwan naman ang dalawa sa loob. Habang tulalang nakatingin si Myla kay Alexander. Ang gwapo. Hindi kaya artista to? Tsaka, ito kayo yung sinasabing sorpresa ng dalawa? Ang makaharap ko ang gwapong to. Pero ano namang papala ako dito? Oo, tama. Hihingin ko nga pala ang upuang to. Sana lang ay hindi siya maramot. Dahil kung oo, ililibing ko siya ng buhay dito mismo sa upuang to. Akala niya ha? Tsaka, ano yan? Baril-barilan? Ang astig naman tingnan. Kaso, hindi na bagay sa kanya maglaro niyan. Ang tanda-tanda na naglalaro pa. Nagtanya nito sa isip habang nakatulala kay Alexander. Wala talagang silbing dalawang yun. Ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tsaka ni Alexander itinutok ang baril sa babae na naging dahilan ng pagsigaw nito. Sabi ko na nga ba artista tong kaharap ko. Wait lang po sir ah. Bakit hindi naman sinabi sa akin ng dalawang yun na gagawin pala akong artista? Ito pala yung sorpresang sinasabi nila. Lalabas ba ako sa TV? Sandali lang po Hindi pa nga ako nakakapag-makeup Baka mamaya ang pangit ng itsura ko paglabas ko sa TV. Saan nito? Dahilan upang kumunot ang noo ni Alexander. Hindi nito maintindihan ang ikinikilos ng babae. Anong pinagsasabi mo ha? Nagpapanggap ka lang bang inosente? Kung oo, ang galing mong umarte. Anya pa at napatingin doon. Talaga? Magaling ako umarte?
Hindi pa nga tayo nagsisimula ay magaling na agad. Niloloko mo naman yata ako eh. Ikaw porkit gwapo ka, bubulahin mo na ako. Sandali, nasan ba ang manager ko dito? Dapat inaayusan muna ako eh. Tsaka siya tumayo kung kaya't na ibaba ni Alexander ang baril. Natutuwa ito sa babae sa hindi malamang dahilan. Bakit wala? Umiiling-iling si Alexander sa tanong nito at naupo sa sofa. Natatawa ang reaksyon nito habang nakatingin kay Myla. Walang manager, walang TV at walang palabas. Nandito ka dahil simula ngayon, dito ka natitira babae. Kalimutan mo na kung anong nakita mo ngayon. At itong sofa na to, mas malambot pa dito magiging kama mo. Pero ito lang tandaan mo, ayoko magdadala ka dito ng kaibigan o kahit sino. Kung napapansin mo, ako lang nakatira dito dahil ayoko ng istorbo. Ang gusto ko, ikaw lang makikita ko pag gagala ako dito. Maliwanag? Sagot niya. Napanguso naman ang dalaga dahil dito. Kaibigan? Wala naman akong kaibigan Walang gustong makipagkaibigan sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ikaw? Naupo muli ang dalaga sa malambot na sofa at tumingin kay Alexander na nakatingin lamang sa kanya. Hindi nito alam kung bakit niya pinagkatitigan at pinakikinggan ng babae. Kayong dapat ay naiinis siya dahil hindi itong babaeng pinapakuha niya. Sabihin mo nga, ang pangit ko ba kaya ayaw nilang makipagkaibigan sa akin? Tanong niya kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Alexander upang pagmasdan ng mukha nito. Maganda ang hulma ng mukha niya at mapula rin ang labi nito. Bagay na ikinangiti ni Alexander. Maganda ka, sagot nito. Kung ganon, bakit ayaw nila ako maging kaibigan? Ibig sabihin ba nun ay naiilang sila sa kagandahan ko? Siya nga pala, ang ganda naman ng bahay mo. Ibig bang sabihin na marami kang pera? Sunod-sunod na tanong ni Myla kaya't nangunot ang noo ng lalaki. Iniisip nito kung may plano kayang perahan siya ng babae. Bakit mo naman natanong yan? Tanong nito. Wala naman, kasi ang laki-laki kasi ng bahay mo eh. Siguro kapag may gusto kang bilhin, nabibili mo agad. Ako kasi kailangan ko pang paghirapan. Kung minsan nga, hindi ko talaga nakukuha ang gusto ko kasi hindi talaga kaya. Meron niya akong gustong bilhin eh. Yung magandang wedding gown dun sa mall. Gusto ko masuot yun tapos kahit hindi ako ikakasal. Gusto ko kasing maranasang pagtuunan din ng pansin kahit saglit lang. Baka kapag nakita nilang suot ko ang mamahaling pangkasal na yun, baka lumapit sila sa akin at makipagkaibigan. Simula kasi nang naulila ako, wala nang nagtangkang makipagkaibigan sa akin. Namuhay ako na mag-isa. Alam mo minsan, pakiramdam ko, mag-isa na lang talaga ako. Hiniling ko na sana isama na lang nila ako nila Papa nung nawala sila. Pero ngayong nandito ka na, pwede na ba tayo maging magkaibigan? Buong magdamag ay yun ang nasa isip ng binata. Ang mga katagang binitawan sa kanya ni Myla at ang emosyon nito habang nagkukwento. Hindi ko akalain sa kabila ng pagiging madaldal niya ay may seryoso din pala siyang pinagdadaanan sa buhay. Anito kila Arthur at Marlon isang araw. Boss, baka naman hindi mo malaya na nahulog ka na pala dyan Panunokso ni Arthur habang nakangisi ito. Natawa naman si Marlon dahil doon. Oo nga boss, traitor pa naman ang pag-ibig. Basta-basta ka na lang tatamaan ng hindi mo alam. Mamamalayan mo na lang isang araw na malala ka na. Tsaka nagtawanan ng dalawa, ngunit hindi umimik si Alexander. Sa isip niya ay imposible yun dahil masyado itong komplikado para sa kanilang dalawa. Hindi yun maaari. Masyadong malambot ang puso niya. Tama na ang pinatira ko siya sa mansyon. Pero ang ibigin siya, ibang usapan na yun. Napagtanto kong hindi pa itong panahon para maghanap ako ng mapapangasawa. Masyado pang delikado ang mundong ginagalawan natin. Isa pa, napaka-inosente rin ang isip niya. Hindi ko akalaing iisipin niyang nasa isang palabas kami nung tinutukan ko siya ng baril. Napapailing-iling ito. Nagtago ang simpleng ngiti. Siya nga pala boss, anong pangalan nun? Panguusisa ni Marlon. Una pa lang kasi ay napansin na nito ang angking kagandahan ng dalaga. Doon ay napaisip ang lalaki. Ilang araw na nga silang magkasama sa bahay. Pero ni minsan ay hindi nito natanong ang pangalan ng dalaga kaya't hindi ito sumagot. Huwag mong sabihin boss na hindi mo pa alam ang pangalan niya. Natatawa si Arthur. Ganito na lang boss. Hindi ba't sinabi mong ibang usapan na kung iibigin mo ang babaeng yun?
Pero oras na malaman mo ang pangalan niya, dalawa lang ang ibig sabihin nun. Maaaring interesado ka sa kanya o nahulog ka na. Nagkibit balikat lamang si Alexander sa sinabi ni Arthur at ipinagsawalang bahala iyon. Alam niyang sigurado siyang walang pag-asang magustuhan niya ang dalaga. Oo nga at maganda ito, pero ayaw niyang dumihan ang inosenteng pag-iisip nito nang dahil sa magulong mundo niya. Kumusta naman, boss? Hindi ka ba naiingayan, boss? Hindi ba't masyadong madaldal ang babaeng yun? Pahabol na tanong ni Arthur. Kadalasan namang ikinukwento niya ay tungkol sa buhay niya. Kahit pa paano ay may sense din naman ang pinagsasabi niya kaya pinagtsatsagaan ko na lang makinig. Kahit pa minsan ay nakakarindi to. Sagot niya, hindi niya nga rin maintindihan ng sarili kung bakit takot itong masaktan ang damdamin ng dalaga. Gayong wala naman siyang dapat pakialam sa paligid niya tulad ng kanyang nakasanayan. Baka naman, iba na yan mamaya, boss. Muling pangaasar ni Arthur, kaya seryoso itong tumingin sa kanya. Biro lang, boss, ito naman. Nasaan na kaya siya? Nung mga nagdaang araw naman ay nandito na siya at nakauwi na sa ganitong oras. Lalamig na rin ang niluto kong hapunan, no? Sayang naman kung itatapon lang to kinabukasan. Pero ayoko rin naman kainin to ngayon. Baka mamaya ay dumating siya. Sa kabilang banda ay naroon ang dalaga. Nakatingin sa orasan habang nakaupo sa hapag at hinihintay ang pagdating ni Alexander. Nagluto ito ng abdobong manok. Napansin kasi niya na paborito iyon ng binata. Naantok na ako. Gusto ko nang matulog. Pero gusto ko rin siyang panoorin habang kinakain ang niluto ko. Hindi na bali. Hihintayin ko na lamang siya dito. Pwede ko naman tong initin saka lumamig na pagdating niya. Tsaka ito sandaling dumukdok sa lamesa at niyakap ang sarili. Hindi nito alam kung paano papatayin ang aircon kaya kailangan nitong magtiis sa lamig. Lumipas pa ang ilang oras bago kusang bumukas ang gate at tumunog ang sasakyan ni Alexander. Ngunit mahimbing na ang tulog ng dalaga sa hapag kaya't wala na itong kamalay-malay. Hindi niya ba pinatay ang ilaw sa loob at ginising pa to? Nakang tanong ni Alexander nang mapansing bukas pa ang mga ilaw sa loob. Akmang didiretsyon sana ito sa silid nang mapadaan ito sa hapag at naabutan doon ang dalagang nakatulog sa paghihintay. Adobo. Ngumiti ito at muling inilipat ang tingin kay Myla. Hinintay mo pa talaga ako. Sana ay natulog ka na lang. Baka mamaya ay bigla akong masanay niyan. Mahinahon itong sabi. Tila ba'y hindi niya kilala ang sarili dahil hindi naman ganun magsalita siya dati. Pagkatapos ay tsaka niya ito binuhat sa taas. Ang liit ng katawan, pero ang bigat. Bato yata ang kinakain ng babaeng to eh. Anya pa sa sarili. Matulog ka na ng mahimbing. Hindi ako kumakain dati ng adobo pero dahil sa'yo, naging paborito ko yun. Huwag ka mag-alala. Kahit pa siguradong malamig na yun ay kakainin ko pa rin. Yun yata ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Ngiting sabi nito habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Matapos nun ay natagpuan niya ang sarili sa hapag. Kinakain ng lumamig na adobo kahit hindi naman ito dati kumakain ng pagkaing lumamig na. Magandang umaga. Buti at gising ka na. Nagluto ako ng almusal. Halika na para makakain na tayo. Ngiting saad ni Alexander nang bumaba mula sa pangalawang palapag si Myla. Nanlalaki naman ang mga mata ng dalaga. Hindi nito inaasahan ang nakikita ngayon. Marunong ka palang magluto? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana ay gumising rin ako ng maaga ngayon. Usal naman ito at lumapit na sa hapag. Piniritong itlog, hotdog, tsaka bacon ang hinanda nito. Ito lang ang kaya kong lutuin kaya huwag ka na mamangha dyan. Mas magaling ka pa rin sa akin magluto. Iniisip ko nga na baka may mahikay ang mga kamay mo eh. Halos makalimutan ko ang pangalan ko kapag natitikman ko ang luto mo. Sagot ng binata at nilagyan ng pagkain sa plato si Myla. Nagtimpla rin ito ng mainit at tsokolate. Tahimik siyang pinanood ni Myla. Paborito mo ang tsokolate, tama ba? Kung minsan nakikita kitang palihim na kumukuha ng tsokolate sa rep. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magagalit dahil para naman talaga sa'yo yun. Halos mamula ang dalaga sa hiya nang sabihin niyo ni Alexander. Hindi niya alam na alam pala ni Alexander ang tungkol sa palihim na pagkuha niya ng tsokolate. Talaga? Para sa akin yun? Paano mo naman nalaman na mahilig ako dun? Tanong niya. Napangiti ang binata dahil dun.
Naalala mo nung unang araw mo dito? Binigyan kita ng tsokolate. Paano ko hindi malalaman ng bawat detalye tungkol sa'yo napakadaldal mo? Napanguso ito dahil doon. Alam mo ang tungkol doon dahil sinabi ko? Tanong nitong muli. Alam ko ang lahat dahil bawat salitang sinasabi mo ay tinatandaan ko. Sagot sa kanya ni Alexander at naupo na rin para kumain. Ang sarap naman ito. Siya nga pala, anong oras ka na nakauwi kagabi? Naitapon mo na ba yung niluto kong adobo? Ayos lang. Akala ko kasi maaga kang uuwi kaya maaga rin ako nagluto. Hindi bale. Magluluto na lang ulit ako kung gusto mo. Nakangiting sabi ni Myla. Gusto sana niyang matikman ito ni Alexander dahil iba ang timpla ng luto niya kaysa sa mga naunang luto niya. Kinain ko kagabi pagdating ko. Masarap kahit malamig na. Paano ko yun itatapon kung alam kong ikaw ang nagluto? Usal ng binata, dahilan upang mapangiti doon si Myla. Talaga? Sayang naman at hindi ko nakita. Balak sana kitang panoorin habang ko'y nakain yun. Ang kaso, nakatulog ako. Alam mo, natatandaan ko talaga kagabi ay dito ako sa hapag nakatulog. Pero nang magising ako, nasa kwarto na ako. Hindi kaya sinapian ako ng espiritu kagabi tapos naglakad yung katawan ko papunta sa kwarto? O baka naman, nag-sleepwalk na ako. Hala, Lawrence, nakakatakot naman. May multo ba dito? Tsaka ito kumapit sa braso ni Alexander. Matatawa sana ang binata, ngunit nagulat ito nang banggitin ng dalaga ang pangalan niya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong nito. Alam niyang hindi pa niya nasasabi sa dalaga ang pangalan niya, lalong-lalo na ang kanyang pangalawang pangalan. Nakita ko kasi sa certificate mo dun sa living room Ang dami mong award. Ako kasi, wala akong award nung nag-aaral pa ako. Sabi kasi ng guro ay ubos na raw ang papel at medalya. Muso ito. Ayos lang yun. Nga pala, gusto mong lumabas ngayon? Wala ka bang pasok ngayon? Tsaka, ba't hindi mo ako pinapayagang lumabas? Gulat niyang tanong. Napatingin naman sa kanya ang binata. Pwede kang lumabas basta ako ang kasama mo. Kapag din nasa labas tayo, huwag kang lalayo sa akin. Panatilihin mo lang distansya mo malapit sa akin. Sagot ni Alexander na agad ring tinanguan ng dalaga. Gusto ko sanang magtampisaw sa dagat. Hindi ko pa nararanasan yun Alam mo yun, yung pakiramdam na nalalanghap mo yung sariwang hangin, tapos humahampas yung alon sa paa mo. Gusto kong maranasang tumapak sa pinong buhangin. Ang saya siguro nun. Ngiting-ngiting sabi nito habang nasa kisame ang paningin. Iniisip niya ang sarili habang ginagawa ang bagay na yon. Maganda ka. Sa Antipolo tayo pupunta. Magdadala pa ba tayo ng pagkain? Gusto mo magluto na lang muna ako? Pahabol nitong tanong at umiling naman ang binata. O-order na lang tayo sa drive-thru. Magdala ka na ng susuotin mong bibihisan. Baka gabihin tayo ng uwi. Sagot nito. Nang umalis ay dumaan nga ang dalawa sa drive-thru. Hinayaan lamang ng dalaga na si Alexander ang pumili dahil ang totoo ay hindi pa ito nakakatikim doon. Hindi niya alam kung ano ang masarap doon. Nandito na ba tayo? Lawrence, tignan mo ang ganda ng dagat. Tara, bilis! Hindi magkamayaw sa tuwa ang dalaga nang mamataan nito ang kalmadong dagat sa hindi kalayuan. Ang mga mata nito ay nagniningning kung kaya't mabilis itong bumaba ng kotse. Naiwan namang mag-isa doon si Alexander. Pinagmamasdan ng inosenteng kilos ng dalaga. Nasasanay na siya sa presensya nito. Tuwing magkalayo sila ay boses nito ang umaalingaw-ngaw sa isipan niya. Bakit pala ikaw lang ang mag-isang nakatira doon? Ang lungkot kaya nun. Ako nga nabubulyo ko sa inuupahan kong bahay nun Kahit pa sobrang ingay ng bunganga ng kapitbahay ko doon. Pati ba naman pambababae ng asawa niya ay pinangangalandakan pa. Siguro ang boring ng buhay mo nung ikaw lang mag-isa, no? Buti na lang dumating ako. Kaya ako ang superhero mo Umagkikito habang ang binata naman ay napaisip. Ngayon niya lang napagtantong malungkot at tila wala ngang buhay noon ang mansyon. Ayoko lang talagang makisalumuha sa iba bukod kay Arthur at Marlon. Isa pa, wala akong tiwala sa paligid. Pero nung nakita ko kung gaano ka-inosente ang isipan mo, naisip kong hindi ka nabibilang sa mundong ginagalawan ko.
Isa rin yun sa dahilan kung bakit ayaw kitang lumabas na hindi ako kasama. Hindi mo pa alam kung anong klaseng mundo ang meron ako. Ayokong madamay ka. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo dahil sa akin. Anya, at sinserong tumingin sa dalaga na diretso lamang ang tingin sa dagat. Katulad ng tubig, ay nagniningning din ang mga mata nito. Klase ng mundo? Bakit, Lawrence? May iba pa bang mundo? Lumipat ang paningin ni Myla sa binata. Ibig sabihin, hindi ka taga dito? Alien ka ba, Lawrence? Inosente niyang tanong kaya't natawa ang binata. Narinig mo ba ang salitang mafia? Tanong nito sa pagnanais na linawin ang isipan ng dalaga. Bahagyang tumango ito. Oo, pero hindi ba masasama sila? Pumapatay sila ng tao eh. Kahit nga siguro hayop ay hindi ko magagawang patayin. Tsaka niya ibinalik ang paningin sa dagat. Paano kung makaharap ka ng isang mafia? Muling tanong sa kanya ni Alexander. Kinakabahan siya sa sasabihin ng dalaga. Hindi ko alam. Siguro lalayo ako. Ayaw ko kasi makasalamuha ng mga taong ganun. At dahil sa sagot ng dalaga ay nawala ng lakas ng loob ang binatang magtapat. Natatakot ito sa magiging reaksyon sa kanya ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng takot, gayong wala ito sa bokabularyo niya dati. Malayo pa ba tayo, Lawrence? Inaantok na ako eh. Ayos lang ba kung matulog ako at gisingin mo na lang ako pagdating natin? Pasado 7:00 na nung makaalis sila doon at bumiyahe pa uwi. Sumandal ka lang sa balikat ko. Gigisingin kita pag uwi natin. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Hanggat nasa tabi mo ko, walang maaaring makalapit sa iyo. Ipinagtaka yun ng dalaga, ngunit dahil sa antok ay sumandal na lamang siya sa balikat nito. Samantala ay nagpadala ng signal ang binata kina Arthur at Marlon. Alam niyang may nakasunod sa kanila. Alam niyang hindi rin ligtas ngayon si Myla. Tuluyan na itong nakapasok sa magulong mundo niya. Saan kayo galing, boss? Tanong ni Marlon nang makarating ang dalawa sa mansyon. Sa Antipolo. Dinala ko sa dagat. Kailangan na rin natin siyang bantayan. Tiyak sa mga oras na to ay pinagpaplanuhan ng mga kalaban kung paano siya gagamitin laban sa atin. Hindi pwedeng mangyari yun. Anya, habang buhat ang dalaga. Ang iba nitong tauhan ay nakapalibot sa paligid at sa buong mansyon. Tinitiyak ang kaligtasan ng dalaga. Anong plano mo ngayon, boss? Tanong naman ni Arthur na iiling-iling. Kung kinakailangan ay isasama ko siya kahit saan. Bahala na kung anong isipin niya. Ayos naman sa akin na makitang ligtas siya. Muling sagot ni Alexander at tiningnan ang mukha ng dalaga. Napakaamo nito. Kitang-kita ang pagiging inosente. Ang mapupulang labi nito na palaging nababalot ng ngiti. At ang mga matang palaging kumikislap. Nagkakagusto na nga siya sa dalaga. Magayos ka at isasama kita sa meeting ko. Hindi ka pwedeng maiwang mag-isa dito. Meron kang 1 oras para magayos. Usal ni Alexander, kinabukasan habang nag-aalmusal sila. Siya ulit ang nagluto. Ha? Hindi naman ako mag-isa eh. Nakita ako ang daming nakabantay sa labas. Mga kaibigan mo ba sila, Lawrence? O kinuha mo silang gwardya? Bakit ang dami naman yata? Gusto mo ba na mas maingay? Pag-usisa ng dalaga, ngunit tumingin lamang sa kanyang binata. Mga kaibigan ko sila. Pero hindi sila pwedeng pumasok dito. Hihintayin kita sa garahe pagkatapos ng 1 oras. Huwag ka magtatagal para hindi tayo mahuli. Tumango ang dalaga sa tinura ni Alexander at mabilis na rin itong kumilos. Makalipas ang 1 oras, ang taas ng building. Pasok tayo dyan. Itinuro ni Myla ang building sa harapan nila. Pag-aari ito ng kasosyo ni Alexander sa kumpanya. Tandaan mong sinabi ko huwag kang lalayo sa akin. Nasa paligid lang sina Arthur at Marlon. Kung gusto mong lumabas habang nasa meeting ako, tawagin mo ang dalawa. Paalala ni Alexander bago sila sumakay ng elevator. Lawrence, natatakot ako dito sa loob. Bakit parang lumilindol? Paano kung biglang may multong pagbukas niyan? Tsaka siya nagtago sa likod ng binatang natatawa sa ikinikilos niya. Sabi mo, ikaw ang superhero ko. Kaya huwag ka magtago dyan. Ikaw dapat sasalubong kung sakaling may multo dyan. Natatawa pa niyang saad kay Myla. Oo nga no.
Tama ka. Matapang ka, Myla. Hindi ka natatakot sa pangit na multo yun. Anya? At dahil doon ay napatingin sa kanya ang binata. Myla? Myla pala ang pangalan mo. Ngayong alam ko na. Sa tingin ko, tuluyan na nga akong nahulog sa'yo. Sambit ng binata sa isipan hanggang sa bumukas ang elevator. Mabilis lamang na lumipas ang oras at natapos ang meeting. Kasalukuyan silang naglalakad palabas nang biglang magkagulo ang lahat. Lawrence? Ano yun? Bakit tayo tumatakbo? Putok ba ng baril yun? Lawrence, natatakot ako! Bilisan na natin! Sigaw nito habang pareho silang tumatakbo. Hindi magawang hawakan ni Alexander ang kamay ng dalaga dahil kabilaan ang hawak nitong baril. Huwag kang hihiwalay sa akin. Imuko ka lang. Talasan mo ang mga mata mo. Pangako, ipagtatapat ko sa iyong lahat pag uwi natin. Siguraduhin mo lang na dito ka lang sa tabi ko. Iuwi kitang ligtas, pangako yan. Ilalayo kita dito. Patuloy silang tumatakbo sa kabila ng putukang nagaganap. Dumating ang mga tauhan niya. Kung kaya't ang kailangan niya na lamang ay mailabas ng ligtas si Myla. Aray! Lawrence! Sandali! Hintay! Tawag ni Myla sa atensyon ng binata, ngunit dahil nakatuon ang atensyon nito kung paano tatamaan ng mga kalaban ay hindi siya nito narinig. Kailangan ko makalabas dito. Sabi sa akin ni Lawrence ay may sasabihin siya sa akin pag uwi. Hindi ko alam kung ano yun, pero sisikapin ko makauwi. Gusto ko pa siyang ipagluto ulit. Kaya hindi ko hahayaang matalo ko dito. Saad nito sa kanyang sarili at inilibot ang paningin. Hindi, huwag ka matakot, Myla. Masasanay ka rin. Anya, nang makita ang katawang wala ng buhay, tsaka ito dahan-dahang gumapang palapit doon. Samantala, ilang minuto pa bago makalabas si Alexander, sinalubong siya nila Arthur at Marlon sa labas. Boss, yung kasama mo. Tanong ni Arthur kaya't takang napalingon si Alexander sa likod. Doon na sumibol ang kaba sa dibdib niya. Wala roon si Myla. Nasa likod ko lang siya kanina. Hindi ko na malayang hindi na pala siya nakasunod. Diyan na kayo. Babalikan ko to. Anya, at akmang babalik sa loob ng karamihan sa mga tauhan niya ay mabilis na tumatakbo palapit sa kanya. Boss, dalian nyo. Sasabog na ang building. May bombang nakatanim. Sigaw ng ilan. Ngunit hindi nagpatinag doon si Alexander. Tanging nasa isip niya ay si Myla. Boss! Boss, wala na! Hindi ka na makakalabas kung papasok ka pa. Ilang minuto na lang at sasabog na ang bomba. Hindi mo na siya mahahanap. Pinigilan siya ng mga kasama ngunit wala itong pakialam. Ayos lang sa kanya na kasama siyang sumabog. Basta ay kasama niya si Myla. Hindi. Bitawan niyo ako. Babalik ako. Nangako kong iuwi ko siya. Hindi ko pwedeng baliin ang pangakong yun. Ako lang meron siya. Hindi ko pwedeng iwan siya dito. Pagpupumilit niya, ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng tuluyan niyang pag-amin sa sarili niyang mahal niya ang dalaga, ay siya na ring pagsabog ng building. Hindi! Hindi to maaari! Myla! Sigaw ni Alexander na tila ba'y nasisiraan ito ng bait. Wala namang magawa ang mga tauhan niya kundi ang panururin lamang siya. Ang tanga ko. Napakatanga ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pinabayaan kita. Iniwan kita. Nabigo akong iligtas ka. Nabigo akong tuparin ang pangako ko sa'yo. Hindi ko man lang nasabi sa'yong totoo. Sisiguraduhin kong ipaghihiganti kita. Muli nitong sabi, kasabay ng pagputok ng hawak nitong baril patungo sa kawalan. Hindi nito alam ang gagawin. Para bang tatakasan na siya ng bait sa nangyari. Sana lang ay maibalik ko ang mga panahong nandito ka pa. Sisiguraduhin kong sasabihin ko ang lahat sa'yo at hindi kita isasama dito. Oo, isa akong mafia. Wala akong puso at hindi ako nagmamahal. Pero nung dumating ka, nagbago ang lahat. Oo, mahal na mahal kita. Sana panaginip lang ang lahat ng to. Napaluhod dito sa lupa. Pilit sinasaktan ang sarili habang gulat ang lahat ng mga nakarinig dito. Hindi nila mapigilan ang malungkot sa nangyari. Lawrence? Ang tinig na yon ng banggitin ang pangalan niya ay nagawa siyang patayuin mula sa niluluhuran. Myla? Totoo ba to? Paano nangyaring? Hinawakan nito ang dalaga at ineksamin ang katawan nitong walang bahid ng galos at may hawak na baril. Hindi na mahalaga yun, Lawrence. Ang mga narinig ko,
Totoo ba yun? Totoo bang mahal mo na rin ako? Hindi ba ako nananaginip lang nang marinig ko yun? Tumango ang binata sa tanong ng dalaga at walang pag-aatubiling nagtagpo ang kanilang mga labi sa harapan ng lahat. Sabi na eh. Siniko ni Marlon si Arthur nang nakangisi itong magsalita. Halina't umuwi na tayo. Pagkatapos ay magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Ipapaliwanag ko rin sa iyo ang lahat pagkatapos nito. Tsaka niya hinalikan sa ulo ang dalaga at inakay sa sasakyan. 2 araw muna ang nakalipas bago bahagyang sumiksik sa utak ang lahat ng nangyari. Isa ka talagang mafia, Lawrence. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung nasa Antipolo tayo? Ikaw naglilihim ka pala sa akin. Ngumuso si Myla at isinandal ang ulo sa balikat ng binata. Ang sabi mo lalayuan mo sila kung sakaling makaharap mo sila. Natatakot ako na baka layuan mo din ako. Kaya nanahimik na lang ako. Hindi ko nga kilala ang sarili ko ngayon ng dahil sa'yo. Pero ngayong alam mo na, lalayuan mo na ba ako? Kung oo, hindi mo na kailangang umalis dito. Sa'yo na to. Ang lahat ng pag-aari ko ay sa'yo na. Kaya ako na lang aalis kung gusto mo. Tsaka niya hinaplos ang buhok ng dalaga. Alam mo bang kaya ako nakalabas ng buhay sa building na yon ay dahil sa'yo? Bakit ko hahayaang lumayo ka sa akin ngayon, Lawrence? Mahal mo ako, hindi ba? Mahal din kita at kahit sino ka pa. Dahil doon ay napangiti ang binata. Bagamat inosente ang pag-iisip nito, ay alam niya kung paano umintindi. Maaari mo bang ikwento ang nangyari nung araw na yon? Pareho silang umayos ng pagkakaupo nang tanongin niyon ni Alexander. Gusto ko sana magtampo sa'yo nung araw na yon. Nadapa ako pero tinawag kita. Pero hindi ka man lang lumingon. Naisip ko ngang baka nagsawa ka na sa akin at ayaw mo na rin ako maging kaibigan. Kaso, naalala kong sinabi mo sa akin sasabihin mo rin sa akin ng lahat. Kaya naisip ko na baka hindi mo sinasadya. Usal ng dalaga habang inaalala ang mga nangyari. Natatakot ako noon, Lawrence. Lalo na nung nakakita ako ng mga nakahandusay na katawan malapit sa akin. Pero kahit nakakatakot, naglakas loob akong lumapit doon. Iniisip ko na nasa isang palabas lang ako at pinapanood ako ng maraming tao. Hindi ko nga alam kung paano humawak ng baril. Ang kaso, nagalit ako nung walang awa silang pumapatay. Naisip kong dapat ay maranasan din nila ang ginagawa nila. Kaya nakipagbarilan din ako. Pakiramdam ko nga napakaangas ko nun, Lawrence. Natawa pa ito habang nagkukwento. Habang nakakubli naman ang simpleng ngiti sa labi ng binata. Pagkatapos, narinig kong may nakatanim na bomba at ilang minuto na lang ay sasabog na. Nag-alala ako nun sa'yo. Kasi baka hindi ka pa nakakalabas at hinahanap mo ako. Buti na lang at nakita agad kita paglabas ko. Hindi nga lang ako nakalapit agad dahil medyo malakas yung impact ng pagsabog. Pakiramdam ko, pati utak ko ay sumabog na din. Nakakapagod pala yun, Lawrence. Gusto ko ngang mahiga na lang doon sa semento eh. Kaso narinig ko yung sinabi mo. Parang nagsilbing enerhiya yun para magawa ko pang maglakad palapit sa'yo. Dagdag niya at tilingon si Alexander dahilan upang magtama ang mga tingin nila. Iyon ang pinakamasamang karanasan ko sa buong buhay ko. Pero ang araw na rin na yun, ang pinakamasaya at hindi ko makakalimutan sa lahat. Dahil nalaman kong magkapareho pala tayo ng nararamdaman. Sabi pa nito, siya nga pala, Lawrence. Yung sinabi ng mga kaibigan mo, nandun din sila nung araw na yon. Hindi mo lang sila basta kaibigan, di ba? Tumango ang binata sa tanong niya. Oo, mga tauhan ko sila. Kaya rin nandito sila nung araw na yon para protektahan ka. Nung nasa Antipolo tayo ay alam kong may nakamasid sa atin. Kaya alam kong hindi ka naligtas. Paliwanag ni Alexander kaya't napatango si Myla. Napadugtong-dugtong niya lahat ng mga kakaibang ikinikilos ng binata ng araw na yon. Lawrence, tapos na ba? Tapos na ba ang lahat? Iyon na ba ang huli o hindi ito magtatapos? Napaiwas ng tingin ng dalaga sa sariling tanong. Kung maaari sana ay ayaw niya nang maulit pa yun. Hindi ko alam. Basta-basta na lang silang sumasalakay kung kailan nila gusto. Dahil ayaw nila na may karibal sila. Imposibleng matalo nila ako. Pero kung mawawala ka, iyon ang magiging dahilan ng pagbagsak ko. Sagot ni Alexander at yumakap naman ng mahigpit si Myla sa kanya.
Isang yakap na para bang may nais itong ipahiwatig. May problema ba? Tanong ng binata. Wala naman. Gusto ko lang mag-ingat ka palagi at kung pwede sana, huwag mong hayaang malayo ka sa proteksyon ng mga tauhan mo. Alam ko namang magaling ka, pero kailangan mo pa rin sila. Sagot ng dalaga na ikinangiti na lamang ng binata. Natutuwa ito dahil naramdam niya ang pag-aalala sa kanya ni Myla. Bagay na ngayon lamang niya naramdaman. Hello boss, punta sana kami dyan ngayon eh. May importante kaming sasabihin. Saan sa telepono ni Arthur isang araw ang nakalipas. Arthur, sigurado ka na ba talaga dyan? Baka naman sinusubukan lang tayo niyan. Ani Marlon sa kabilang linya na hindi rin nakaligtas sa pandinig ni Alexander. Gaano ka-importante yung sasabihin mo? Tanong pa nito kay Arthur. Sobrang importante boss. Nakasalalay dito ang lahat. Hintayin mo kami. Papunta na kami dyan boss. Tsaka nila ibinaba ang tawag. Samantala, tahimik namang nagluluto sa kusina si Myla nang puntahan ito ni Alexander upang ipaalam ang pagdating ng dalawa. Buti na lang at marami akong niluto. Sakto to para sa atin. Sagot ng dalaga at saka muling itinuon ang atensyon sa niluluto. Minuto lamang ang itinagal bago nila marinig ang pagbukas ng front door. Sa pag-aakalang sina Arthur at Marlon ito ay hinayaan na lamang nila. Alexander Lawrence Ribay, lumabas ka sa lungga mo. Saan ng kung sino habang natatawa pa. Kaagad na bumulusong ang kaba sa dibdib ng dalaga. Ngunit itinago siya ni Alexander sa likodan niya. Anong kailangan nyo? Paano kayo nakapasok dito? Tanong niya. Muli ay tumawa ang lalaki pati na rin ang mga kasamahan nito. Hindi ko alam na sa kabila ng pagiging matapang mo, Alexander, may tinatawag ka rin palang katangahan. Tsaka nito inilipat ang paningin kay Myla na nakayuko pa rin. Alam niyang kaya niya itong labanan, subalit hindi pwede. Alam mo ba kung paano nakaligtas ang pinakamamahal mong babae, Alexander? Ngumisi naman ang binata sa tanong na iyon. Alam ko, habang kayo naman ay mga duwag na sumusugod lamang kapag alam niyong hindi handa ang kabilang panig. Alam niyong kailanman ay hindi kayo mananalo. Dahil sa sinabi, ay lumitaw ang pagkaasar sa mukha ng lalaki, ngunit pilit pa rin itong tumawa. At anong klaseng kwento naman kaya ang sinabi niya sa'yo? Hulaan ko, Alexander. Sa kwento niya, siya ang bida, hindi ba? At dahil tanga ka, naniwala ka. Hindi mo ba alam na may kasama ka palang ahas na paunti-unting lumulunok sa'yo? Dumilim ang tingin ni Alexander nang marinig yun kasabay ng tawanan. Anong sinasabi niyo? Tanong nito at lumapit naman sa kanya ang lalaki. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang galos ang babaeng minamahal mo nang makalabas ito ng building? Sa tingin mo, hahayaan pa namin siyang makalabas ng araw na yon, Alexander? Napakagat si Myla sa labi. Ito na nga ang ikinatatakot niya. Nangyayari na. Tama na! Umalis na kayo! Suway ng dalaga, kaya't bumaling sa kanya ang atensyon ng lalaki. Tumahimik ka! Natatakot ka na ba, ha? Ngisi nito. Tama na! Tapusin na natin to, Danilo. Tsaka inilabas ni Alexander ang baril. Kasabay rin noon ay ang pagtutok ng baril sa kanya ng tauhang dala ng lalaki. Dehado sila, kaya't ang pag-asa na lamang nila ay ang pagdating ni Arthur at Marlon. Huwag kang atat, Lawrence. Hindi mo pa nga nalalaman ng totoo. Gusto mo na agad tapusin. Gusto ko lang namang pasalamatan mo ko pagkatapos nito. Tsaka ay may lumapit pa sa kanya na lalaki. Alam mo bang, kaya nakaligtas ang pinakamamahal mong babae. Dahil isa siya sa amin. Isang babaeng nagpapanggap para unti-unti kang sirain. Ngayon, mag-isip ka, Alexander. Sa dami namin sa loob, paano niya magagawang makaligtas na walang kahirap-hirap? Napailing-iling si Alexander dahil doon habang natatawa. Nagawa niya yon dahil mas magaling siya kaysa sa inyo. Baka nakakalimutan mong hindi mo ko kayang talunin, Danilo. Ang sino mang malapit sa akin ay ganun din. Kaya hindi na ako nagtataka, Danilo. Taas noong usal ng binata at hinawakan ang nanlalamig na kamay ng dalaga. Ganun ba, Alexander? Sige, kung hindi ka naniniwala, bakit hindi natin tanungin ang babaeng binibini sa tabi mo? Ngumiti ito at tiningnan si Myla. Totoo ba ang sinabi ko? O nagsisinungaling lang ako? Tumaas baba ang kilay nito
Nang tingnan siya ni Myla, tila ba'y isang pahiwatig. Unti-unti ay tumango si Myla at binitawan ang kamay ni Alexander. Oo, totoo ang lahat ng sinabi niya. Hindi siya nagsisinungaling, Lawrence. Kasabay noon ay ang pagpasok rin nila Arthur at Marlon sa mansyon. Nagkagulo sa buong bahay. Maririnig ang pagkabasag ng mga salaming natatamaan ng bala. Ngunit nanatiling nakatayo sina Alexander at Myla. Sabihin mo, nagbibiro ka lang, Myla. Huwag naman ganito. Bakit ikaw ba? Kuyom ang kamao niya habang nakayuko ang dalaga. Galit ito, ngunit hindi niya magawang lubusang magalit. Alam mo bang, wala akong tinitira sa mga kalaban ko, Myla. Kahit sino, hindi ko kinakaawaan. Muli nitong sabi at itinutok ang baril sa babae. Nang kakalabitin na nito ang gatilyo, ay siya ring pagbaba niya ng baril. Tumakbo ka na, Myla, habang hindi pa ako nakakalimot. Tumakbo ka na habang umiiral pa ang tibok ng puso ko. Dahil oras na tumigil to, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas dito. Para bang tinusok ang puso ng dalaga nang sabihin niyon ni Alexander sa harapan niya. Ang mga mata nito na dating maamo, kung tumingin sa kanya ay ngayon ay nag-aalab at anumang oras ay handa siyang sunugin. Ano ba? Tatayo ka na lang ba dyan? Hindi ba't sinabi kong umalis ka na bago pa tuloy ang mandilim ang paningin ko? Ngunit imbis na tumakbo ay lumuhod ang dalaga sa harapan niya. Ang paglaban sa nang-aapi sa kanya ay palagi niyang dala. Ngunit hindi niya yun kayang magawa kay Alexander. Pakiusap. Patayin mo na ako, Lawrence. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Sige na, Lawrence. Barilin mo na ako. Kung kapalit nito ay kapayapaan sa puso mo. Pero ito lang tandaan mo. Wala akong pinagsisisihang nakilala kita. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ilang minuto bago tumigil ang putukan, nakabalik na rin sina Arthur at Marlon kung saan sina Alexander at Myla ay nanatili pa rin sa posisyon nila. Boss, alam na namin yung tungkol sa babaeng yan. Baka mamaya ay isa siya sa mga nag-utos na salakayin kanila ngayon. Siguro ay kinabisado niya ang pasikot-sikot ng mansyon. Nang sa ganun, ay madali silang makatakas. Buti na lang at wala na si Danilo. Siya na lang natitirang kalaban, boss. Kailangan mo na rin siyang tapusin. Litanya ni Arthur habang nakaturo kay Myla. Samantala ay napapikit naman ang binata dahil sa narinig. Sobrang nasasaktan siya kapag paulit-ulit ang naririnig yon. Tama na. Ligtas mo na ang buhay mo, Myla. Hanggat may natitira pa akong awa at pagmamahal sa'yo. Pakiusap. Tumakas ka na. Sobra na ang ginagawa mo. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Akmang tatalikod na sana ang binata nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok na kaagad ring tinutukan ng baril ni Marlon at Arthur. Sandali! Hindi ako nandito upang makipaglaban. Isipin niyo na lang na isa tong pasasalamat sa babaeng pinagbintangan niyo dahil sa pagligtas niya sa buhay ko. Anya at tinulungang makatayo si Myla. Ibinaba naman nila ang kanilang mga baril nang makitang wala itong dalang kahit na ano. Nandun ako at ako ang saksi sa lahat ng mangyayaring yun. Malamang ay dahil isa ako sa mga tauhan ni Danilo. Ngunit napagtanto kong hindi pa huli ang lahat nang bigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para baguhin at itama ang lahat. Itinuro nito si Myla na ngayon ay natatandaan ng lalaki. Kung ganun, isalaysay mo ang lahat. Arthur, Marlon, magmatsyag kayo mabuti. Baka mamaya ay sinusubukan lamang nila tayong lituhin. Utos ni Alexander at tumango naman ang dalawa. Hayaan niyo akong simulan ng kwento. Gumapang ang dalawa patungo sa katawang wala ng buhay upang kunin ang baril. Ang bigat naman ito. Tsaka, paano ba gamitin to? Ganito ba? Nakanyan at saka siya pumesto kagaya ng nakita niya kung paano gumalaw si Alexander hawak ang baril. Kaya mo to, Myla. Tandaan mo. Uuwi ka pa kay Lawrence. Hindi mo siya pwedeng iwan. Pangungumbinsi niya sa sarili at tumayo na upang tumulong sa pakikipaglaban. Huli ka! Ang galing ko, no? Talo ka. At ngayon, kukunin ko na ang buhay mo. Anya sa lalaking nagtatago at itunutok ang baril dito. Ito bang trabaho ni Lawrence? Hindi kaya isa rin siyang mafia kaya may hawak siyang baril? Ibig sabihin, hindi talaga kami ipapalabas nun. Hindi rin to movie. Hindi na bale,
Imahinasyon ko na lang bahala dun. Saan nito sa kanyang isipan at pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Ma'am, huwag po. May mga anak at pamilya po ko. Ayoko pang mamatay. Maawa kayo. Pakiusap ng lalaki, ngunit kumisi lamang si Myla sa kanya. Bakit ito ginagawa? Hindi nyo ba naisip na may pamilya ring naghihintay sa mga pinapatay nyo? Nakagaya nyo, ayaw pa rin nilang mamatay. Sagot ng dalaga, ngunit unti-unting nadudurog ang puso niya sa ginagawang pagmamakaawa sa kanya ng lalaki. Pagbibigyan kita. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon para magbago. Sa ngayon, kailangan nating makalabas ng buhay dito. Kaya tara na. Aya niya. Kaya't dalawa silang tumakbo patungo sa kung saan. Tingnan mo, kung siniswerte ka nga naman, hindi ko alam na matatagpuan pa kita dito. Sa gitna ng pagtakbo ni Myla ay sinalubong sila ni Danilo at ilan sa mga tauhan nito. Kaya napahinto ang dalaga. Sino kayo? Wag na wag niyong susubukang lumapit sa akin. Kung hindi, babarilin ko ang mga pangit niyong muka. Manghihiram kayo ng mukha ng aso pag nangyari yun. Banta ng dalaga na ikinatawa ni Danilo. Nakatutok na ngayon ang baril nito sa kanila. Kung ganun, isa ka palang matapang na babae. Yun kaya ang dahilan kung bakit nahuhumaling sa'yo si Alexander, ha? Napaisip pa kunwari si Danilo, ngunit bahagyang nagulat ang dalaga. Nahuhumaling? Hindi magkaibigan lang kami ni Lawrence. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tumahimik ka na nga lang at hayaan mo akong makalabas dito. Anya pa at tatakbo na sana nang hawakan siya ni Danilo sa braso. Aray ko! Nasasaktan ako! Bitawan mo nga ako! Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko. Sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta ng dalaga, ngunit natawa lamang ang lalaki sa kanya. Sa tingin mo, magagalaw mo ko, ha? Tumingin ka nga sa paligid mo. Sinunod ito ng dalaga at napagtanto niyang napapalibutan siya ng tauhan nito. Kung nagmamatigas siya ay baka hindi na siya makalabas pa ng buhay. Ano ba kasing kailangan mo? Inis na tanong niya. Boss, malapit nang sumabog ang bombang nakatanim dito. Kailangan na nating lumabas. Singit naman ang isa, ngunit ang mukha ni Danilo ay kalmado lamang. Kabaliktaran sa reaksyon ni Myla. Hindi tayo lalabas dito hanggat hindi ka pumapayag sa gusto kong mangyari, Binibini. Ayaw mo naman siguro na kasama kang sumabog dito. Gusto mo pang makita ang pinakamamahal mong si Alexander, hindi ba? Ani Danilo, kaya't napaisip ang dalaga. Naglalaro ang kaba nito sa dibdib, ngunit ang pagmamahal niyang nararamdaman niya para kay Alexander ang mas nangingibabaw. Ano bang gusto mo? Pakibilisan at naririndi ako sa pagmumukha mo. Saad ng dalaga habang masama ang tingin sa lalaki. Gusto kong saktan mo si Alexander. Siguraduhin mong sobrang sakit ay babagsak siya hanggang sa kami ang mangibabaw at kilalanin bilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Natawang dalaga dahil sa sinabi nito. Hindi ka lang pala pangit. Itsusero at ambisyoso ka rin. Hindi pa naman ako nasisiraan ng ulo para gawin yun kay Lawrence. Sagot ni Myla kung kaya't bahagyang nainis ang lalaki. Kung hindi mo susundin ang utos ko, sabay-sabay tayong sasabog dito. Pagkatapos nun, hahantingin si Alexander ng mga tao ko. Hindi sila matatahimik hanggat hindi nabibigay ang hustisya ng pagkamatay ko. Iisipin nilang si Alexander ang may gawa nito at kapag nangyari yun, tiyak na magiging magulo ang buhay niya hanggang sa mapatay siya. Gusto mo ba yun, ha? Ngumisi ang lalaki nang makitang napapaisip ang dalaga. Hindi maipagkakaila na mahirap talunin ng isang Alexander Lawrence Ribay. Kung kaya't ang naiisip niyang plano ngayon ay ang tiyak na magpapabagsak sa binata. Kung hindi kita matatalo ng pisikalan, sasaktan kita sa paraang hindi madaling gamutin. Anito sa isipan. Hindi naman mapigilan ng dalaga ang malito at maluha. Hindi niya alam ang gagawin. Sasaktan ko siya. Pero paano? Hindi ko alam. Pagsuko niya at naisip ang nakangiting mukha ni Alexander sa kanya. Ngayon pa lamang ay nanghihingi na ito ng kapatawaran sa gagawin niya. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala doon, Binibini. Pero sa oras na ginawa namin yun, huwag na huwag mong ide-deny. Gusto ko makita kung paano umiyak at nasaktan ng isang Alexander. Tiyak akong unti-unti na siyang masisira. At tumawa ng malakas ang lalaki. Imposible nga yan. Hindi ko alam kung bobo ka ba o talagang ganid ka lang sa sinasabi mong kapangyarihan. Paano mo masasaktan si Alexander? Iniisip mo ba na mahal niya ako? Patawad pero
Ni minsan, hindi ko nakitang tumingin ito sa akin ng espesyal. Usal naman ni Myla, ngunit hindi kumbinsido doon ang lalaki. Sinong niloko mo, Binibini? Alam mo bang matalas at matalim kung tumingin si Alexander? Pero pagdating sa'yo, malambot ang tingin niya. Kitang-kita ko kung paano tumingin sa'yo si Alexander. Kaya wag ka nang tumutol dahil gagawin ko ang gusto ko. Babagsak si Alexander. Babagsakin ko siya gamit ang babaeng mahal niya. Tsaka siya tumawa ng tumawa. Boss, 5 minuto na lang natitira. Tara na. Muling saad ng tauhan ni Danilo. Sandali. Pumayag ka muna, Binibini. Ngisi ng lalaki. Patawarin mo ako, Lawrence. Hindi ko ginusto to at hindi ko sinasadya. Pero ayaw kong mangyari sa iyo ang sinasabi ng pangit na lalaking to. Gagawin ko to. Kasi ako ang superhero mo. Sambit ni Myla sa isipan tsaka dahan-dahan na tumango. Yun nga ang nangyari. Ang totoo ay hindi siya isa sa amin. Aaminin kong may angkin itong katapangan. Pero nangingibabaw ang busilak nitong puso. Tatakot siya sa maaaring mangyari sa'yo kaya siya pumayag. At hindi nagawang tumanggi nang tanungin siya. Buong akala ni Boss Danilo ay nagwawagi na siya. Ngunit sa tingin ko, hindi pa rin talaga mananalo ang kasamaan. Naisip kong ito na ang pagkakataon para bumawi ako. Kaya lakas loob ako nagpunta dito. Halos manlambot si Alexander nang marinig yun. Hindi siya makapaniwala na hindi niya rin alam ang gagawin habang si Myla ay nakatingin lamang sa kanya. Myla, patawarin mo sana ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga at niyakap ito. Patawarin mo ako kung hindi ako nagtiwala sa pagmamahal mo sa akin. Masyado akong kinain ng sakit at hindi ko nagawa pang alamin ng totoo. Alam ko na dapat ang pagiging tuso ni Danilo. Ngunit pininiwalaan ko siya agad. Patawad, Myla. Patawarin mo ako. Usal ng binata habang naiiyak na. Kailanman ay hindi ito umiyak. Ngayon lamang at sa babae pa. Sabi ko naman sa'yo eh. Ako ang superhero mo, hindi ba, Lawrence? Sinusubukan ko lang naman na iligtas ka. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa'yo. Hindi pumasok sa isip ko yun sa takot na gawin nga nila yun sa'yo. Sana mapatawad mo rin ako, Lawrence. Yumakap ito pabalik sa binata at inihilig ang ulo sa balikat ni Lawrence. Hindi ako galit dahil inilihi mo yun. Patawad dahil nabigo ako bilang tagapagligtas mo din. Sagot ng binata at ngumiti naman ng dalaga. Hindi rin ako galit sa'yo, Lawrence. Naiintindihan ko ang mga kinikilos mo kanina. At kahit masakit yun sa parte ko, wala akong kinimkim na hinanakit sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mahal kita kahit sino ka pa. Kahit ikaw pa ang pinakawalang puso at tao sa mundo. Mamahalin pa rin kita. Kuya, maraming salamat din po. Hindi ko lubos akalain na susuklian niyo ang ginawang pagtulong ko sa inyo. Ngayong tahimik na ang lahat, sana po ito pa rin yung sinabi niyong magbabago kayo. Alang-alang na sa pamilya mo. Baling ng dalaga sa lalaki at tumango naman ito bago lumabas ng mansyon. Myla, pasensya na rin sa nasabi ko kanina. Katulad mo, pinoprotektahan lang namin si Boss Alexander. Sana hindi ka rin magtanim ng galit sa amin. Saat naman ni Arthur kaya't napangiti ang dalaga. Ayos lang yon, naiintindihan ko. Sagot niya. Sa kabila ng lahat ay tila ba'y nangingibabaw pa rin ang inosenteng puso nito. Sabi ko naman sa'yo, boss eh. Traidor ang pag-ibig. Ani pa ni Marlon at pare-pareho silang natawa. Anong kasunod nito? Kasala na ba? Nagulat ang dalaga sa tanong ni Arthur, lalo na nang tumango si Alexander at bumaling sa kanya. Kung gusto akong pakasalan ni Myla, bakit hindi? Boss, hindi namin nakalaing sobrang bilis ng panahon. Kung noon sabi mo komplikado siya para sa'yo. Ngayon naman ay handa kang gawin ng lahat para maprotektahan siya. Ngiting sabi ni Arthur makaraan ng ilang araw. Nasa minibar sila ng bahay habang si Myla naman ay mahimbing ng tulog. Sabi ko naman sa'yo noon, boss, hindi ba? Malala ka na nung nalaman mo. Trinaidor ka ng sarili mong puso, boss. Dagdag naman ni Marlon, kaya't napailing dito si Alexander. Tama kayo. Maski nga ako hindi ko inaasahan to. Sinong mag-aakala? Hindi pamilyar sa akin ang pakiramdam na to. Sa katotohanan, hindi ko pa ito naramdaman noon. Pero nung nakita ko kung paano siya ngumiti at kung paano to tumingin ng walang bahid na kahit na ano, walang pag-aalinlangan kong inamin sa sarili kong mahal ko nga siya. Nakita ko kung paano magningning ang mata niya habang nakatingin sa dagat. Mula nung araw na yon, sinabi ko sa sarili kong poprotektahan ko siya kahit buhay ko pa ang maging kapalit.
Mahabang saad ni Alexander tsaka napangiti. Kahit ngayong naamin na niya sa sarili ang nararamdaman niya, ay hindi pa rin niya maiwasang manibago. Para sa kanya, ang ganoong pakiramdam ay mananatili hanggang sa huli. Paano yan, boss? Ngayong wala na ang kalaban. Anong balak mo? Baka naman kalimutan mo kami niyan, ha? Nagawa pang magbiro ni Arthur nang magtanong. Balak ko siyang dalhin sa Paris. Formal ko rin siyang ipapakilala sa mga magulang ko. Pagkatapos, tatawagin ko na lang kayo kung sakaling pumayag siyang magpakasal sa akin. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo may itsupwera. Kung sakaling ang maikasal kami at magkaroon ng anak, kukunin ko kayong ninong. Tsaka, kalaban lang nawala, hindi ang buong pagkatao natin. Kakailanganin ko kayo, kaya't huwag kayong maglalayo. Sagot ni Alexander na ikinatuwa ng dalawa. Yun oh, magiging ninong na rin ako sa wakas. Hindi ko sila tataguan, promise. Ako pa mismo ang lalapit. Kung hindi ko to pa rin yun, boss, pwede mo na akong barilin. Natawa silang tatlo sa sinabi ni Marlon. Natapos ang gabing yun na masaya at puro tawanan ang bumalot sa tatlo. Makaraan ang ilang linggo. Eroplano, Lorenzo! Sasakay tayo dyan? Masayang turo ng dalaga nang mapansing naglalakad sila parapit sa pribadong eroplano. Tumango naman ang binata. Saan tayo pupunta, Lorenz? Hindi pa ako nakakasakay ng eroplano. Hindi ba nakakatakot yun kapag lumipad na, Lorenz? Hindi ba tayo mahuhulog? Sunod-sunod nitong tanong at napakapit sa binata. Bagay na ikinatuwa ni Alexander. Nandito naman ako, Myla. Kung mahulog ka, sasaluhin kita. Kaso baka imposible yun. Kasi pareho na tayong nahulog sa isa't isa. Sagot ng binata. Habang malumanay na nakatingin kay Myla. Nang tuluyan ngang umandar ang eroplano, ay mahigpit na kumapit sa kanya si Myla. Lawrence, ayan na! Lilipad na tayo! Mahihimigan ng galak sa tinig nito. Lawrence, pwede bang kumuha ko ng ulap kapag nasa taas na tayo? Hindi pa kasi ako nakakahawak ng ulap, Lawrence. Itatago ko sa bag ko. Hindi naman siguro nalulusaw yun, hindi ba? Sabagay, hindi naman yun yelo. Dadalhin ko at ipapakita ko kila Arthur at Marlon. Anya pa at sumilip sa bintana. Balak pa sana nitong buksan yon, ngunit pinigilan siya ni Alexander. Myla, huwag mong buksan. Gusto mo bang libarin tayong dalawa dito? Tsaka hindi mo makahawakan ng ulap, Myla. Nagpipigil sa tawa ang binata. Hindi nito alam kung anong klaseng kainosentehan meron ng dalaga. Bakit namumula ka? Ayos ka lang? Pag-aalala ng dalaga, ngunit pilit lamang nang umiti ang binata at itinago ang labis na pagnanais na tumawa. Ang ganda naman dito, Lawrence. Ngayon lang ako nakapunta dito. At masaya ako dahil ikaw ang kasama ko. Para maranasan ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Ito pala ang Paris. Ito ba yung sinasabi na City of Love, Lawrence? Tanong pa ng dalaga habang inililibot ang paningin. Alanganin namang tumango ang binata. Dahil nga wala itong pakialam sa paligid niya noon ay wala rin itong alam tungkol sa ganito. Malapit nang dumilim. Nasa harap na sila ng mataas na Eiffel Tower habang kinakabahan ng binata. Myla, may tatanong sana ako. Ano? Paano ko ba sasabihin to? Kinakabahan ako. Ito ang pangalawang beses na nakaramdam ako ng ganito. Pero sana huwag kang tatanggi Ibig kong sabihin, oo, inuutusan kitang tanggapin yun, Myla. Naguluhan ng dalaga sa sinabi nito. Ha? Anong sinasabi mo, Lawrence? Anong tatanggapin ko? May regalo ka ba sa akin? Nagliwanag ang mukha nito kaya't kinakabahang tumango ang binata. Oo, regalo ko sa'yo, Myla. Panghabang buhay na regalo kaya matatanggap mo ba, Myla? Natatakip ang bibig ng dalaga nang biglaang lumuhod sa harapan niya ang binata. Ganito ang napapanood niya noon sa mga telenovela. Kasabay din noon ang palakpakan ng mga nakakita. Myla Rose Villegas, will you marry me? Please say yes. Anang ng binata nang ilabas ang singsing. Lawrence, totoo ba to? Hindi ka ba nagbibiro? O baka naman nanaginip lang ako? Kinurot nito ang sarili ngunit nasaktan lamang ito. Palatandaan nagising nga siya. Kung pakakasalan mo ko, ipapangako ko sa iyong hindi kita pababayaan. Dagdag ng binata at unti-unting tumango si Myla. Oo, Lawrence. Papakasalan kita. Agad isinuot ni Alexander ang singsing. Sa mga daliri nito, tsaka ito binuhat. Pangakong hindi ka magsisisi.
Bulong nito at hinalikan sa ulo ang dalaga. Halika, may pupuntahan tayo. Ipapakilala kita. Nagpatianod na lamang ang dalaga nang hawakan ni Alexander ang kamay niya. Ma, pa, si Myla, fiancé ko. Salubong ni Alexander sa mga magulang niya nang makapasok sila sa bahay nito. Sa gulat naman ay nagmano ng mabilis ang dalaga. Mano po? Anya, na ikinatuwa ng magulang ni Alexander. Sigurado ka na ba sa kanya, anak? Wala nang bawian yan, ha? Tandaan mo, ang kasal ay hindi isang laro o trabaho na kapag napagod ka ay pwede kang magretiro. Kapag nagpakasal kayo, ibig sabihin ay nakahanda kayong harapin ang lahat ng magkasama. Kahit ano pang pagsubok yan, hindi kayo nito magagawang buwagin. Ganyan ang tunay na nagmamahalan. Kaya muli, tatanungin ka namin, Alexander. Sigurado ka na ba? Tanong ng ama na mabilis at walang pag-aalinlangang tinanguan ni Alexander. Hindi niya na kailangan pang tanungin ang sarili niya noon. Opo, higit pa sa sigurado. Nakahanda ako kahit anong problemang darating sa hinaharap. Sagot pa nito, kaya't napatango ang ama at ina. Kung ganun, ipaparating namin ang buong pusong suporta sa inyong dalawa. Masaya kami, anak, at sa wakas at nahanap mo na ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Masayang sabi ng ina. Ikaw, iha, anong nagustuhan mo sa anak namin? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Paling ng ama kay Myla at matamis namang napangiti ito. Hindi ko po alam kung anong nagustuhan ko sa kanya. Ang alam ko lang po ay siyang kauna-unahang kaibigan ko. Kauna-unahang taong nakinig sa lahat ng tumatakbo sa isip ko. Hindi ko po na malayang nahuhulog na rin po pala ako sa kanya. At opo, alam ko po kung anong klaseng buhay ang meron si Lawrence. Pero wala po yun sa akin. Minahal ko siya dahil alam kong may mabuting nakatago sa kanya. At lahat naman po tayo ay may hindi magandang side ng pagkatao, hindi po ba? At hindi po exception dun si Lawrence. Kaya kahit po ano siya, mamahalin ko pa rin po ito ng lubos. Sagot ng dalaga dahilan upang mamangha ang ina ni Alexander. Bakas sa mga mata nito ang gulat dahil sa sagot ng dalaga. Masaya sila dahil sa wakas ay may isang babaeng dumating para akayin si Alexander nang walang halong paghuhusga sa kung anong klaseng buhay ang meron nito. Ihanda nyo na ang nalalapit na kasal. Hindi pwedeng patagalin pa to. Sabik na akong makita ang anak ko na ikakasal. Maligayang pagbati sa inyong dalawa. At nang bumukas ang simbahan, suot ang maganda at eleganteng wedding gown. Ang lahat ay napatingin sa kanya na may pagkamangha. Ito na ba ang pangarap ko? Nasa sa akin na ang atensyon ng lahat. Hindi ko akalain na sa piling ni Lawrence ay mararanasan ko ang lahat ng to. Sad nito sa kanyang sarili at dahan-dahang naglakad sa mahabang aisle. Ang mga mata ni Alexander ay nasa kanya lamang nakatuon. Hindi mapigilang mamangha sa taglay na kagandahan ng dalaga. Kung sino man ang tumututol sa kasalang to ay maaaring tumayo o manahimik na lamang habang buhay. Anang pari at nilingon sila. Pareho nang nasa isip kahit buong mundo pa ang tumutol ay hindi makakapigil sa kanila. Tuluyan na nang nagsimula ang seremonya. Bakas ang galak sa dalawa. Hanggang sa, I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mafia Boss Meets the Innocent Girl. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!